2026 Kawasaki Z1100 SE. So ito na, first twisties experience sa Z1100. Yun no, kapagpasahid pa yung tuhod Ay, what? Napag-drag na sa Z1100. Pa-full tank na natin para malaman na natin kung ilan ang consumption. Hi mga katingin, good morning, and today excited ako kasi meron tayong bagong gagamitin ngayon. First time natin itong igagamitin. Actually, nung nakuha to, hindi ko na na-vlog kasi pinakuha na lang natin sa tropa. Dahil nga medyo busy tayo sa mga buhay-buhay at pag-aalaga ng mga babies natin. So, konting walk around, ito yung 2026 Kawasaki Z1100 SE. This is the legendary Super Naked of Kawasaki. So, previously, it's a Z1000R pero ngayon binago na yung pangalan niya. Nawala na yung R. Ang tawag na sa kanya ay Z1100 SE. So, parang naging ano na siya, no? To, Z9 SE. Ayun, Z1100 SE. So, up 50cc from the previous version, previous generation. So, physically, aesthetically, wala naman nagbago sa kanya. Ganun pa rin naman na itsura niya. Pero what's weird about this bike is wala siyang pangalan na 1100. Walang kahit anong nakalagay na 1100. So, hindi mo malalaman talaga kung 1000R ba to or 1100. So, ang isa siguro nakikita kong palatandaan sa kanya is the caliper. Kasi, yung dati is M50 yata yan eh. Ngayon, naging same siya sa ZH2, yung monoblock caliper nito. Tapos, naka-Showa. Fully adjustable. Nakulay gold na siya. Araro niya or yung belly pan nahati na sa gitna. Wala na yung dating belly pan na mahaba. So hindi ko alam bakit. Nila binago pa yon. Mas pogi nga yung dating belly pan, yung patulis. Ngayon, two-piece na lang siya. From the looks of it, parang same pa rin naman yung frame niya. Yan. And this one, pinalagyan natin to na exhaust kay Red Exhaust. So shout out kay Red Exhaust. Pero niretain natin yung resonator. Yung gulong niya, ewan ko kung makapit to. Dunlop siya na Sport Max Q5A. So, ngayon din susubukan kung makapit ba to. Ayan. So, nagtaka ako bakit Dunlop pa rin sila kasi usually yung Kawasaki naka Bridgestone or Pirelli. 190 sa rear, 120 sa front. Yung TFT display at saka may quick shifter na siya. May auto blip na yan. To ride by wire. TFT display na kamukhang ng Z9. So, ito yung tinakbo niya, 195 podo. So, right now naka road mode tayo. Lagyan natin sa sport mode. Tsaka meron na siyang 6-axis IMU. Lahat ng electronics parehas na parehas kay Z9 SE. Tsaka ito meron na siyang cruise control. Yung controls niya, initially, ito yung kay ZH2. So, nilipat na rin dito. So, parang wala ka nang hahanapin sa bike na to. Yung poging looks ng Z1000 binalik nila. Parang complete package na. Kasi matagal ko nang gusto yung looks ni Z1000. Pero kulang nga siya sa electronics and amenities. Pero ito, sa mga features. With the poging Street Fighter look ni Z1000R. Actually, dito nagsimula ang Street Fighter look na ganito kay Z1000R. Way back 2014, nilabas na to. So ngayon, iba marami nang gumaya pero syempre siya yung original. Pero this time, sobrang minimalist niya. Kasi nga, ang kulay niya, matte gray. Parang di na nila pinag-isipan dito. Parang, sige, okay na yan. Para matapos natin, naligilan ng konting decals dito na green, tsaka dito. So, very minimalist. For today's ride, ang helmet na gagamitin natin, itong Faber Drift version 2. Jacket naman ang gagamitin natin. Daily mesh jacket na may hoodie. Maganda ng mesh jacket pag uwi natin tanghali. Presko pa rin yung pakiramdam. Yung tsura niya. Let's go. So ito mga tingin pa full tank na natin para malaman na natin kung ilan ang consumption ni Z1100 SE 2026. So yun, full tank na yan. So ito na nga. First ride na natin sa Z1100 SE. And hanggang ngayon, di pa rin ako makaget over sa bago niyang pangalan kasi nasanay talaga ako sa Z1000R. So sana ginawa na lang Z1100R para madaling tandaan. Kasi totally binago na nila yung pangalan. Nawala yung R. Maganda kasi may R, di ba? Halimbawa, CB1000R, ganyan. Hindi ko alam ba't tinanggal na nila yung R. Mas gusto ko yung R kaysa sa SE. Ang haba kasi ng SE. Anyway, wala naman nagbago. Handling wise, parang ganun pa rin. Talagang masarap ang handling niya. Magaan yung handling niya. Pag tumatakbo na, napakagaan. Tapos ang nagustuhan ko dito yung seat height niya, ang baba. Kaya pag ganitong traffic, hindi ka mahihirapan na tumukod-tukod. Ground lalo kung di ka binihiyaan ng height, nakagaya natin. So kung height mo is below 5'5", hindi ka pa rin mahirapan sa kanya. Hindi gaya sa mga ibang 1000cc for example,
Sa ZH2, di hamak na mas magaan at mas mababa ang seat height nito. Yung 1000cc na hindi mo mafe-feel na naka 1000cc ka actually. Hindi na nga siya 1000, di ba? 1100 na nga siya. Tapos swabe yung fueling niya. Hindi mo mararamdaman na parang nangangatog yung makina pagka low speed. Sa ibang bike kasi pagka malalaki na yung horsepower at displacement, pagka low speed nanginginig eh, hirap nang hihingi siya. Ito kahit second gear ka tumatakbo ng below 20, kaya niya pa. Tapos third gear nasa mga 20 plus, kaya niya pa rin. So perfect siya pang traffic. Kung kahit naka second gear ka lang all the way, okay na eh. Or third gear all the way, basta umaandar, kahit mabagal pa, hindi siya nahihirapan. I think dito sa version na to, lahat ng version ni Kawasaki, talagang dito niya na perfect yung mapping. Yung seat lang talaga niya, typical Kawasaki, typical Z1000R or Z1000. Medyo matigas yung foam, hindi siya ganoon kasing premium yung upuan compared sa ibang bikes. Kasi usually pag naked, di ba, gagamitin mo rin yan sa long ride, so kailangan malambot yung seat. Pero dito, same kaya na eh, Z900, ZH2. So gusto ko sana for 2026, sana lambutan na nila yung upuan, pero ganoon pa rin. Although, ang advantage naman ng matigas na upuan is kapag bangkingan, mas masarap yung body positioning. Gagamitin to sa long ride, gagamitin to pang daily, so dapat ginawa lang comfortable. Yun lang naman ang aking mga initial impression sa kanya. Brakes, kahit nagpalit sila ng Brembo, very good pa rin. Halos di naman nagkakaliw yung, kahit magkaiba yung calipers nila. Mas pogi lang yung dating itsura ng caliper na M50. Mas mukhang kamukhawig niya kasi yung Style Lima caliper. Tapos may red na logo ng Brembo, yung dati. Very stable yung bike kahit malubak. Yung feeling ko makaka-banking ako na maganda rito. Sarap na pakiramdam eh. Yung talaga nagustuhan ko sa Z1000 or Z1100. Kasi kung maaalala nyo yung mga nakasubaybay sa akin, mga year 2021, after ng injury natin, bumili tayo ng Z1000R na 2015 model. So, hindi pala R yun. Yun yung unang labas na Sugomi styling. Z1000 pa lang yun. So, simula Z1000, nagkaroon na tayo. Tapos, nagkaroon na rin tayo ng Z1000R. And ito nga, kaya meron tayong magandang comparison sa tatlong version. So pag gamit mo siya, hindi mo feel na parang naka 1,000 ka eh. Para lang siya para ka lang naka 600cc. Sa feeling ko dito binase ni Honda yung kanyang CB1000 Hornet ngayon. Parang maganda silang counterpart dalawa. Kasi pareha silang compact na naked bike. Pero syempre mas magaan si Hornet dito. Pero ito naman, si Z1100R, nilagay nila lahat ng malalapit na features. Kaya parang medyo mahihirapan dito si Honda. Dahil nga yung price, di ba? Halos dikit eh. Tapos andito lahat ng features. Mamaya, pag pauwi tayo, bigyan natin siya ng verdict. Pero so far, nag-enjoy ako, smooth na smooth. Very rider friendly. So last to arrive. Scooter ride. Mga tropa natin naka-scooter. So kasama natin mga naka-scooter, Weekday Warrior, shoutout. Tayo lang naka big bike Mga big bikers siya, kahit na naka-scooter yan, magbilis yan. Sarap ng handling. So yan tayo, bali 6, 5 naka-scooter at isang big bike. Isang naka-Giorno, 2 NMAX, 2 Aerox. First twisties experience sa Z1100R. Kakahiyaan pa bumakbak ko.
Lakas oh. Lalakas ng Aerox. Uy! Counterflow yung kotse. Counterflow yan. Yun oh, nakapagpasahod pa ng tuhod ah. Ay. Tatamaan. Bilis ah. Favorite ko, hindi mo na favorite ko. Ay. Na tayo. Nagamit yung gilid oh. Ay. Okay din pala yung tires niya. Oh. Malagkit din. Solid, malagkit. Makapit din. Dito tayo sa bagong kainan. Sa Yays. Naka S1000R na modelo. Naka Panigale B4S. Tapos may naka ZX6R KRT. So napakaganda pala na itong Dunlop na to. Makapit. Malagkit. Ayun o. Nag-aantayan ba? Yun ang samahan. Nag-aantayan. Ayun o. So big shoutout sa Weekday Warriors. So ngayon mas meron na akong kumpiyansa ngayon sa gulong. Nasubukan ko na makapit siya. Hirap talaga pag Giorno all stock oh. Stock engine. Ano, lakas oh. Woo! Ay. Sama ng lubak ah. Ay, putangin. What? Ano, sumahid yung putpig. Sumahid yung putpig na putpig.
Gulat ako. Nidraday. Target fixate ako. Kapag nidrag sa G1000 kapag nidrag na sa Z1100R. So ang galing, pwede pang long ride, pang racetrack, pang daily. Adrenaline na rin. Sarap, solid. It feels natural sa bike na to. Natural paramdam ng ano. Everything, sarap. Solid. Tahimik lang talaga pag naka-resonator. Pero ang ganda ng power niya from low to mid. Para siya ano eh, para ka na rin naka proper mga MT-09 gano'n. Maliksi. Pero smooth na smooth yung power delivery. Hindi ka tatakutin. Pero kung bibigyan mo siya, oh, sarap eh. May power pa rin siya, pero very friendly. Uy, may Jollibee na rito oh. Bukas na. Open na oh. Bilis, parang kailan lang oh. Solid na solid yung ano Z1000, ayun sila. Diretso na sila. Huli na lang natin. Solid na solid. Ayun oh, ubus. So kung mag-race track ka or extreme na bangkingan, pwede mo tanggalin yung parang guide sa foot peg. May nakasabay tayong ZX4RR. So far naka 100 kilometers na tayo and 2 bars pa lang nababawas. Very promising when it comes to fuel consumption. Alam mo naman pag Kawasaki, no? Matipid din sa gas yan. Tsaka dahil nga malaking displacement niya at napakalakas ng torque niya, 113 Newton meters of torque, 132 horsepower. So hindi siya masyado sa horsepower, pero yung power nilagay nila sa torque, tinonto nila yung makina na pang torque. So most likely kaya tumaas ng 50cc, nilagay nila yung sa stroke. Kahit 4th gear oh, may power oh. Mayroon siyang magandang hatak sa 4th gear kahit na hindi ka ganun ka taas yung RPM mo. Pag binigyan mo siya, ganda pa rin ang hatak. Talagang na-impress ako dito sa bike na to. Mula sa suspension, I think naka-Showa siya na fully adjustable inverted front forks, tapos all-ins yung rear. Sobrang stable, sobrang kapit, hindi ako naramdam na tumalbog ako. Ang suspension niya top notch para sa isang sport super naked. Sarap na ito sa racetrack. Kung ayaw mo ng mga ngawit likod mo, sumasakit yung likod mo. Ayaw mo din naman ng sobrang taas ng top speed, kasi syempre ang disadvantage ng stroker is high RPM. Medyo kinakapos na siya. So hindi siya ganun ka taas yung top speed nito kasi nga, di ba, 132 horsepower, ano man naasahan mo dun. Pero kasi lahat naman ng karamihan ng hatak na sa usual na riding natin, di ba, nagagaling yan lahat sa low RPM or sa speed na below 100. So nandun yung action ng makina niya sa below 100. Dun talaga na-improve sa low to mid range RPM. Kasi actually yung mga bike na nasa more than 200 horsepower,
magagamit mo lang naman talaga yung 200 horsepower na yun sa stretch, sa mga racetrack ganyan. Pero usual na real world test, hindi mo mapipigay yung 200 na yun. So pag dinala kayo sa Marilake, back roads or small track or slow corner speed, mas maganda pa to, makakahabol ka or baka maiwanan mo pa yung mga 200 horsepower na mga super bikes. Not to mention, syempre, mas matipid ka sa gas kasi konting piga mo lang, bibigyan ko na ng magandang hatak. Unlike yung mga kailangan ng high RPM, yung mga over square engine na tinatawag, yung mga big bore na short stroke gaya ng mga Panigale, mas malakas yan sa gas kaya kailangan mo taasan yung RPM bago siya humatak. So kanya-kanya talaga ng paggagamita, wala naman talagang perfect bike. Pero para sa akin is it worth it na mag-upgrade kung ikaw ay naka Z1000R? Para sa akin, it's worth it kung mahilig ka sa mga electronics kagaya ng cruise control, magagamit mo yan sa long ride, quick shifter auto blip, at napaka-smooth ng transmission niya, ganda na shifter niya. Siyempre TFT, updated TFT display na siya. So lahat yan, saka additional na torque, power, lahat yan magagamit mo yan. Outgoing Z1000R, previous model 707, tapos ngayon ginawa nilang 735, so mga 28,000 lang naman ang dinagdag para sa napakaraming features na dinagdag nila. Para sa akin, it's worth it. Pero kung casual rider ka lang naman, hindi mo kailangan ng 6-axis IMU or alam mo naman yung mga fundamentals ng riding, hindi mo kailangan ng traction control, okay na rin naman yung outgoing model. Kagandahan naman kasi nun, yung previous model, syempre bumaba na yung price. Kaya kung second hand lang on a budget, makakuha ka na talaga ng cheap na mga Z1000 or Z1000R. Pero kung tatanungin mo ako Z1000 versus Z1000R, maganda pa rin Z1000R kasi yung all-in suspension, napakalaking bagay nun, tsaka Brembo brakes. Ngayon naman, if you are looking for a super naked or flagship na standard big bike, ang pagpipilian mo syempre CB1000 Hornet. Ano ba yung ZH2, pwede rin. Tapos Street Fighter V2 or V4S. Ano ba yung meron? GSX-S, yun yung mga counterpart niya. So para sa akin, depende sa looks na gusto mo. Lahat naman magaganda, lahat malalakas, lahat pogi. Pero depende sa looks mo. Kung solid Kawasaki fan and Sugomi styling fan, para sa akin, kung gusto mo talaga yung looks niya, isa to sa marirecommend ko kasi ang baba ng seat height. Not to mention, yung pinalaking engine, highly recommended sa akin to. Para sa akin, napakasarap, nag-enjoy ako sa kanya. At pakarga na tayo dito, mura kasi gas dito. So pa-full tank na tayo ngayon para malaman natin yung average fuel consumption. Full tank po, 95. Apa. Oo nga. Kita ba? Di pala kita, no? Sorry, makita eh. Di makita. Ano yung ano lang sir kapag Sabihin ko na lang. hindi kasi ito nag-automatic minsan. Sige. Sisigaw na lang ako. Pagpuno na. Sige pa. Malayo pa. Marami rin pa tayo nagamit Okay. Okay na te. So yun na, nakita na yung gas. So ang overall na karga natin ay 7.28 liters. Kukumpit natin agad-agad yun. So nagamit natin ay total of 107.6 kilometers divided by 7.28 liters, 14.78 horsepower, 14.78 kilometer per liter. Thank you. So hindi naman siya ganun katipid, hindi rin siya ganun kalakas. Para sa akin 14.8, so almost 15 km per liter, not bad. Para naman sa riding natin, di ba? Walwalan riding din naman yun. Not bad. Tsaka may halo pang traffic yun. And so para sa presyo niya na 735k SRP, kung ikaw ay naghahanap ng big bike with all the amenities, all the features, yun nga lang, yung looks niya, subjective yun. Kung gusto mo ng mga new look, nagsasawa ka na sa itsura ng Z1, kasi itsura niya syempre, yun yung nakikita kong downside sa kanya. Yung itsura niya, mukha pa rin naman siyang Z1.
1000R. Ever since nung nilabas ng 2014, ganun pa rin naman na itsura hanggang sa ngayon. Wala naman na bago. Very minimalist ng look niya. So depende na talaga sa'yo ano yung mas matitipuhan mo. Pero gusto mo ng mga new look, meron pa diyang mga pwedeng ibang pagpilian, kagaya ng mga GSX-S, 1000 Hornet. Pero pagdating sa SRP, parang isa na yata to sa pinakasulit na big bike for 735k brand. Yun na. It's hard to beat. Tapos yung gulong niya, not to mention gulong napakaganda ng gulong yung Dunlop Q5A. Way back nung sa una nating Z1000, na-feel ko na kagad yung ang dali-dali niyang gamitin, ang sarap-sarap niyang gamitin. Parang di ka naka 1000cc, very nimble. Talaga nag-enjoy ako. So all in all, when it comes to power, tapos yung less vibration and sumisipol-sipol, yun pa rin ang nagustuhan ko kay ZH2. Nothing beats the supercharged power ni Kawasaki. So maganda pa rin talaga ang ZH2 para sa akin. So if you're into power, you don't mind the extra weight, mag-ZH2 ka. Pero gusto mo na mas magaan at ang budget mo lang is 735k, you can never go wrong with a Z1100 SE. Kung di lang ako sport bike guy, baka inari ko na to, kaso may buyer na So nagpaalam tayo sa buyer, shoutout kay boss. Ireregalo daw sa kanya to ng wife niya. So mamaya pag uwi natin, kukunin na nila. Kaya agad-agad nating na-review. Actually kaya natin to binili ay para ma-review. Kaso nung nalaman nila na meron tayo nito, agad-agad namayin nila kaagad